Nagkainitan ang ilang driver at MMDA enforcer matapos sitahin ang isang tricycle terminal sa Taguig dahil sa pilang abala umano sa ibang sasakyan. Pumagitna na ang mga pulis para maayos ang komosyon. Nakatutok si Oscar Oida. Alam mo, technically dapat may terminal permit. Kaya nga sabi, may limit nga to. Dahil sa sobrang haba ng pila, sinita ng MMDA ang tricycle terminal dito sa Langka Street sa Barangay South Signal Village sa Taguig. Limit nga to. Yan, mga kasama, papayag ba tayo? Hindi! May prangkisa! Wala. Makinig ka kayo, hindi naman namin kina-question ng prangkisa nyo. Ay, papalis nyo eh! Kaya nga alisin muna dahil may Ay, hindi kami papayag! Huwag kayo walang aalis! Wala naman pong problema ang pick and drop as long as there is a limit of how many tricycles. Napakahaba na po ng pila. It's already hampering the mobility ng ating mga sasakyan. Kaya namagitan na ang mga pulis. Ang pinupunto po ng MMDA natin, yung kalye po ba ay binigay sa inyong permit ng LGU para dito magkaroon ng terminal? Opo, meron! Asan po? Yun po yung tinatanong ni Sir. Kasi nga, ay di ngayon, kung talagang gusto nyo, tawagan natin ang city. Ipagpapatupan muna namin yung order nyo bawas dagdag. Dalawa-dalawa lang muna. Para naman di ma-stambay yung mga pasero dyan. Sa C5 Service Road naman, pinaguhuli ang mga pumarada sa gilid ng kalsada. Kabilang ang driver ng ilang jeepney at truck na tinikitan. Nagpapahinga sir, recording naman eh. Nagpapahinga lang eh. Ay, isang araw naman kakayo rin dito sa kalsada sir eh. Ulit mo pa. Parang hindi na sir, doon na lang sa garahe. May mga nahatak ding mga sasakyan. Maging sa Bonifacio Street, Upper Bikutan sa Taguig, hinatak ang mga iligal na nakaparadang walang bantay. Pinagbabaklas din ang mga trapal at kinumpiska ang gamit ng mga negosyong umabot na sa bangketa. Tinikitan din ang motorsiklong ito na may angkas pamanding bata. Excess passenger kayo, dapat dalawa lang sa motor. Sir, magpapacheck up, may sakit po kasi. Pero dapat nag-helmet. Baba muna kayo, may ikado yan. Pahiram po muna ng lisensya. Baka pwedeng samahan na lang ng misis mo kasi hindi ako papayag na isa kayo ulit sa motor. Nasita rin ang medical clinic na abot bangketa ang pila ng mga pasyente. Our sidewalk, ginawa po ito ng gobyerno para magkaroon ng maayos na malalakaran ng ating mga kababayan. Iko-close na lang namin yung clinic. We are about to transfer to a much bigger place para yung pasyente magiging comfortable. Sa General Espino Street naman, mga lona ng mga tindahang sumakob sa bangketa ang binaklas. Mahigit 100 sasakyan ang tinikitan o hinatak. Tuloy ring binabantayan ng MMDA ang Chino Roses Avenue Extension na bahagi ng Taguig at Makati, kung saan mabagal ang trapiko tuwing rush hour. Nagpadala rin po tayo ng a small group to check and operate. No? Hindi lang po natin, hindi natin kayang bantayan ng 24/7, but definitely yung mga crucial hours, yung mga rush hours in the morning, rush hour in the afternoon, lahat po ito mababantayan po natin. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Nakakulong at iniimbestigahan ngayon sa South Korea ang 2 Pilipinong caregiver na nilayasan umano ang employer para maghanap ng ibang trabaho. Yan ay kahit nasa unang buwan pa lamang sila sa ilalim ng caregiver program ng gobyerno roon. Nakatutok si Mariz Umali. Sa land of K-pop sa South Korea kung saan maraming dumarayong Pinoy, pangarap din sanang makarating ni Arlene Ponce. Pero hindi lang para mamasyal, kundi para magtrabaho, lalo't isa siyang caregiver at registered midwife. Malaki ang sahod doon. Tapos gusto ko rin makarating doon kasi sa naririnig ko, maganda daw ang South Korea. Ang lahat na experience na nagamit ko dito sa Pilipinas, gusto ko rin i-apply doon. Pero ang pangarap tila maaantala kung hindi man tuluyang mabubulilyaso. 2 kasi sa 100 Pinoy caregiver na ipinadala sa South Korea bilang bahagi ng 6 na buwang pilot program ng gobyerno ang nang-iwan sa kanilang trabaho sa unang buwan pa lang ng kanilang kontrata roon. Nahihirapan sila dahil overwork sila. May nakita silang isang trabaho na isang nag-offer ng employment as a cleaner. So kaya doon sila nahuli, doon sa panibago nilang employer. So nung nahuli sila, dinala po sila sa Immigration Authority sa Busan.
Nakakulong ang dalawa sa South Korean immigration habang iniimbestigahan. Medyo nakaantala in the sense na we have to go through the process na iimbestigahan natin yung dalawa. In terms of timeline, hindi natin masasagot pa kasi hindi pa natin alam kung kailan matatapos yung kanilang investigation. Kung ganun ang nangyari ngayon, parang na-disappoint, nakaka-disappoint. Bibigyan ng legal na tulong ang dalawang Pinoy na nakakulong at kung ma-deport ay bibigyan ng pinansyal na tulong mula sa Action Fund ng DMW para sa mga distressed worker. Kapwa ay tinuturing naman daw ng Pilipinas at South Korea na isolated case ang nangyari sa dalawang caregiver na naglayas. Sa ngayon patuloy na ina-assess ng DMW at Korean Ministry of Employment and Labor ang programa para matugunan ang mga issue at problemang lumabas sa unang bahagi ng kasunduan. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Naktutok, 24 oras. Humambalang sa isang kalsada sa Maynila ang trailer truck na may kargang 1,000 sako ng bigas. Kamusta naman kaya ang lagay ng trapiko? Alamin natin sa live na pagtutok ni Jamie Santos. Jamie? Mel, buhol-buhol ang traffic sa kahabaan ng Mel Lopez Boulevard dito nga sa Maynila matapos isang 40-footer trailer truck ang tumagilid ngayong hapon. Humarang sa trapiko ang 40-foot trailer truck matapos tumagilid at hanggang sa mga oras na ito ay nakabalagbag sa kahabaan ng Mel Lopez Boulevard. Tumama pa sa concrete barriers ang trailer truck kaya may yupi ang harapang bahagi at nabasag ang windshield. Sabi raw ng driver ng truck sa MMDA, bigla raw kasing nagpreno ang truck sa kanyang harapan. Inawasan raw ito ang sedan na nasa kanilang pagitan para hindi maipit kaya tumama siya sa concrete barrier. Pero dahil sa bigat ng karga nitong 1,000 sako ng bigas, kaya ito tumagilid. Mabuti at hindi ito tumapon. Dinala sa ospital ang driver ng trailer truck matapos magtamo ng ilang galos sa katawan. Dahil sa aksidente, isang lane lang ang nadaraanan sa northbound lane ng Mel Lopez Boulevard. May mga MMDA personnel naman ang umaalalay sa mga motorista. Nagbukas na rin ang zipper lane sa southbound para maibsan ang bagal ng trapiko. Ilang motorista ang ilang oras na ipit sa traffic. May nag-U-turn na truck and then to follow siya kabuntot. Iniwasan daw ng driver yung sasakyan na nasa harapan niya. Kung di niya daw iniwasan, masa-sandwich. Yung small vehicle, sedan, kotse po. Opo. Dahil po sa bigat niya. Dahil po sa bigat, ma'am. Kaya po siya... Yun po, nawala ng balance. Yung giyang, yung hindi na kaya ng truck, na konting pihit lang, na-deform na yung truck. Tumawag na po. Gutom na nga kami, gutom na. Mel, ayon sa MMDA, nasa may luneta na ang buntot ng traffic. Kaya naman pinaiiwas ang mga motorista na dumaan muna rito. At yan ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa inyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos. Matapos ang halos 4 na dekada, ibinasura ng Sandigan Bayan ang kasong layong bawiin sa mga Marcos ang ila-ari-arian sa Rizal, Baguio, Makati, Maynila at California sa Amerika. Hindi yan dahil sa merito, kundi dahil sa tagal ng pagpapagulong sa kaso na isa lamang sa maraming isinampa laban sa mga Marcos. Nakatutok si Maki Pulido. Kasunod ng paglisa ng mga Marcos noong 1986, sunod-sunod ang mga kasong inihain laban sa kanila. Kabilang ang inihain ng Presidential Commission on Good Government noong July 21, 1987, laban kay dating Pangulong Ferdinand Marcos at dating unang ginang Imelda Marcos. Ang partikular na kasong ito layong bawiin ang bahagi ng kinamkam umanong yaman ng mga Marcos na nakuha gamit ang isang Roman Cruz bilang dummy. Kabilang dyan ang Pinugay Estate sa Tanay Rizal na orihinal na pag-aari ng Government Service Insurance System o GSIS na pinamumunuan noon ni Cruz. Pati 2 lote at 2 condo unit sa Baguio, isang residential building sa Makati, isang residential lot sa Maynila, at isang lote at 6 na condo unit sa California. Katuwang ang Office of the Solicitor General ay inihabla ang mag-asawang Marcos at si Cruz. Nakasabwat umano para makuha ng mga Marcos ang mga ari-arian.
Aabot sa 276 na milyong piso ang halaga ng mga ito na sa inihaing kaso ay hindi tugma sa legal na kita ng mag-asawang Marcos. Pero matapos ang 37 taon, ibinasura ng Sandigan Bayan 2nd Division ang kaso. Sabi ng korte, malinaw na nalabag ang karapatan ng mga akusado sa mabilis na pagresolba ng kaso dahil makikita sa record ng korte ang kawalan ng pagsisikap ng mga naghain ng kaso. Ipinunto pa na kung di pa nasisimula ng mismong trial para sa kasong ito at 2 dekada na ang lumipas mula nang masuspend ang pre-trial, gaano pa katagal para ito'y malitis at madesisyonan ng korte. Hindi anya pasanin ng mga akusado ang pagsigurong gumugulong ang hustisya maging ang pagpapabilis sa takbo ng kaso sa nararapat na panahon. Dahil mahigit 3 dekada na ang lumipas, sabi ng Sandigan Bayan, hindi na makatatanggap ng fair trial ang mga akusado dahil may mga testigong maaaring namatay na at mga dokumentong maaaring hindi na mahanap. 95 years old na rin daw si Imelda Marcos kaya't maaaring hindi na malinaw ang kanyang mga alaala at maselan na ang kalusugan. At dahil 53 taon na ang lumipas mula nang maganap ang kinekwestyong transaksyon, menor de edad pa raw noon ang mga tagapagmana ni Marcos Sr. kaya't mahihirapan silang maghagilap ng mga ebidensya para depensahan sila. Sabi ng PCGG, natanggap na nila ang Sandigan Bayan Resolution at kokonsultahin nila ang Office of the Solicitor General para sa posibleng legal action o remedy. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang OSG. Ang nabanggit na kaso ay isa lang sa mga naihain laban sa mga Marcos. Base sa mga datos na nakalap ng GMA Integrated News Research mula sa PCGG, may 85 kaso pang dinidinig laban sa mga Marcos. Bukod pa yan sa mga naunang kasong dinesisyonan ng iba't ibang korte. Bagamat may ilang pumabor sa mga Marcos, may ilang ding ikinatalo nila. Kabilang ang guilty verdict ng Sandigan Bayan noong 2018 sa dating unang ginang para sa iligal na paglipat ng $200 million sa mga Swiss Foundation noong Metropolitan Manila Governor pa siya. Hindi na ipatupad ang sentensyang 6 hanggang 11 taong kulong. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Sa gitna ng mga aktibidad ni Pangulong Bongbong Marcos para sa ASEAN Summit, ay pinulong niya rin ang ilang opisyal para sa mandatory evacuation ng mga Pinoy sa Lebanon. Yan ay sakaling lumala ang gulo roon. Mula sa Lao People's Democratic Republic, nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Mel, sa formal na pagbubukas ng ASEAN Summit ngayong araw, agad iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos ang kahalagahan ng pagsunod sa international law sa issue ng sigalot sa South China Sea kung saan hindi lamang ang Pilipinas ang apektado, kundi maging ang ibang mga bansang miyembro rin ng ASEAN. Samantala, habang naririto nga siya, ay pinulong niya ang mga ahensya ng pamahalaan para ipag-utos ang paglilikas sa mga Pilipinong naiipit sa kaguluhan sa Lebanon. Sa gitna ng kanyang partisipasyon sa ASEAN Summits dito sa Laos, isiningit ng Pangulo ang pulong na ito sa mga opisyal ng DFA at Defense Department. Ito para pag-usapan ang paghahanda sakaling kailanganin ng sapilitang paglilikas o mandatory evacuation ng mga Pinoy na naiipit sa lumalalang gulo sa Lebanon sa gitna ng mga missile attack ng Israel. Alert Level 3 pa sa ngayon ang umiiral sa Lebanon, pero kung lumala ang sitwasyon, maaaring itaas yan sa Alert Level 4 kung kailan magpapatupad na ng mandatory evacuation. We are now going to evacuate our people by whatever means, by air or by sea. And let's make all the preparations so that malapit na lahat ng asset natin, that the embassy gives us the all clear and they say that our people can go, mailabas na kagad natin so that hindi sila nag-aantay na matagal in the danger areas. Sumalang din ang Pangulo sa bilateral meeting nila ni Vietnam Prime Minister Pham Minh Chinh na sumentro sa pagpapaigting na ugnayan ng Pilipinas at Vietnam sa agrikultura at kalakalan. Ang Vietnam ay isa sa mga pangunahing pinagkukunan na inaangkat na bigas ng Pilipinas. Pero may isa pang lumilinaw ng pagkakahalin tulad ng dalawang bansa. Parehong may bahagi ng South China Sea na pasok sa kanilang exclusive economic zone na inaangkin ng China at humantong na sa pangaharas nito. May umiiral na kasunduan sa incident prevention sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam, isang mekanismo para iwasan ang paglala ng tensyon sa mga claimant countries. Pero sasapat kaya ang paisa-isang kasunduan sa mga kapitbahay ng Pilipinas sa ASEAN? Bago upo pa lang sa pwesto, binigyan din na ni Pangulong Bongbong Marcos
ang kahalagahan ng iisang tinig ng ASEAN sa mga mahalagang issue sa rehiyon, lalo na sa sigalot sa South China Sea na inaangkin ng buo ng China at nagiging mas agresibo pa. Sagasadya ng claim ng Pilipinas, Vietnam, Brunei at Indonesia na pawa mga ASEAN member states. Dekada na isinusulong ang pagbuo ng isang code of conduct pero hanggang ngayon hindi mabuo. Ang pagsulong ng konsensus o pagkakasundo, siya pa ring tema ng Prime Minister ng Lao PDR sa kanyang talumpati sa harap ng mga kapwa-lider kanina. Sa gitna ng nagbabago at umiigting na sitwasyon, nananatili ang posisyon ng Pilipinas at patuloy na isusulong ang pagsunod sa international law, bagay na ginawa na raw ng Pangulo ngayong araw sa kanyang intervention. I didn't specify the details, but it is that's the general principle of the adherence to the rule of law and the UNCLOS. And just as a general thing, we will have a chance to get into more detail maybe in the next couple of days. Mel, yung tinutukoy ng Pangulo na next couple of days ay ang mga magaganap na pulong sa susunod na 2 araw sa pagitan ng ASEAN at ang mga tinatawag na dialogue partners. Kabilang dyan ang mismong China, ang Amerika, ang India at ang New Zealand. Samantala, Mel, kakatapos lamang magtalumpati ng Pangulo sa ASEAN Business and Investment Summit kung saan hinikayat niya ang mga mamumuhunan na mag-invest sa larangan ng green metal, battery manufacturing, data centers at agribusiness. Mel. Ivan, thank you. Pero balikan nga natin yung utos ng Pangulo na maghanda para sa posibleng mandatory evacuation sa Lebanon. Ano yung magiging trigger ng gobyerno para itaas na nga yan sa alert level 4? Ano ang sitwasyon doon na hinihintay ng ating gobyerno? Ivan. Mel, ang definition ng alert level, yung mga conditions para itaas ang alert level 4 ay yung tinatawag na large-scale internal conflict o yung malawakan na kaguluhan sa loob mismo ng bansa o di kaya may external attack o yung pag-atake mula sa labas ng nasabing bansa. At yun, Mel, ay ang judgment niyan, ang decision na yan ay manggagaling mula sa mga tao on the ground, meaning ang embassy at gayon din ang DFA. Sila magdedesisyon kung napapanahon na itaas ang alert level 4 at magpatupad na ng sapilitang paglilikas, Mel. Pero sinabi ng Pangulo na handa naman ang lahat para doon sa gusto niyang mandatory evacuation. Ivan. Yes, Mel, yan mismo ang dahilan kung bakit kahit narito siya ay nagpatawag siya ng parang lumabas nga emergency meeting na kasama ang Department of National Defense, ang Department of Foreign Affairs at ang Department of Migrant Workers dahil gusto niya nga masiguro na handa kung sakaling ang kailangan na mabilis ang ilikas ang ating mga kababayang naiipit doon. Ang sinabi niya, by any means necessary. So lahat ng resources ng gobyerno ay gusto niyang kung kailangan i-deploy para makuha ang ating mga kababayang naiipit dyan sa gulo sa Lebanon. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Mapanakit sa lalim ng hugot ang official trailer ng Hello Love Again dahil sa mga linya ng mga character ni Alden Richards at Catherine Bernardo. Pero di lang sa trending trailer kinilig ang fans, kundi pati sa tila pagiging close ni Alden sa pamilya ni Kat. Makichika kay Aubrey Catampel. Ilang beses do you want me back? One more hello? Do you still love me? Or one more goodbye? This 2024. Puno ng feels ang official trailer ng comeback movie na Hello Love Again ni Alden Richards at Catherine Bernardo. Kung may kilig sa muling pagkikita ni Joy and Ethan sa Canada, I'm here to try again. meron din itong heartbreaking moments. Sabi ko, hindi ako magiging mahina. Pero nandito ka na naman. At nandito na naman ako. Trending ang inabangang world premiere ng trailer online. Marami ang tumutok na fans kagabi sa mall show ng Hello Love Again sa isang mall sa Taguig. Nakasabay nanood sina Alden at Catherine. Very grateful and naramdaman namin yung mensahe ng trailer at the same time yung reaction yung audience
nung nakita nila. We're very emotional, we're very happy and proud about the film. Ramdam na ramdam namin yung suporta ng lahat ng tao from different stations, different fandoms. Grabe, parang lahat sila nagsama-sama to show their support for the movie and sobrang na-appreciate namin yun. Hindi naman siguro masamang humingi ng isa pang chance. I'm sorry, but I don't give second chances. Comment pa ng ilan, mapanakit daw ang trailer. Tanong tuloy ng marami, ano nga raw ba ang nangyari sa pag-iibigang Joy and Ethan? Star Cinema and GMA Pictures come together to... Bukod sa OG cast mula sa naunang Hello, Love, Goodbye, ipinakilala na rin ang bagong karakter, gaya ni Korean-American actor Kevin Crader. Kasi yung ibang scenes doon, nung sinushoot namin, medyo masakit siya. So, syempre hindi naman natin sasabihin lahat sa trailer. We don't wanna spoil anything. So, kanya-kanyang, bahala na kayo kung ano interpretation niyo doon. But one thing's for sure, galing siya sa puso. It's very real and very relatable. Ginawa namin lahat ng makakaya namin para makapagbigay kami ng isang pelikula na magmamarka sa mga puso ng mga Pilipino. Last week sa Santa Rosa, Laguna naman nila ginawa ang official movie poster reveal kung saan present pa ang kani-kanilang pamilya. Nag-post pa si Mommy Mindy Kath ng videos with Kath's niece QQ kasama si Alden. Pag-amin ni na Alden and Kath, di raw maiwasan na makaramdam sila ng pressure sa kanilang pagbabalik together sa big screen. Every time nandyan yung pressure, I really try my best na huwag siyang isipin and basta siguro happy lang kami with the material we have now. It's a different story to tell. Of course, we have our hopes up, pero hindi na namin siya masyadong iniisip kasi nga we want to enjoy the process. We want to enjoy the journey of making and promoting this film. And of course, may comparison yan eventually, but it's part of it. Ang Hello, Love Again ay collaboration ng Star Cinema at GMA Pictures na ipalalabas na sa November 13 sa mga sinehan worldwide. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings.